chapter 3, verse 36. At buksan po natin ang ating puso at isip sa mga nagsalita ng Diyos. Sinasabi dito na whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them. Ay sa Tagalog, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos na nananatili sa kanya. Teaching number 1, God is both righteous and loving. Pinapakita sa verse na ang Diyos ay hindi lamang puro pagmamahal, hindi siya rin ang pinap na matuwid. Ibig sabihin, hindi niya binabaliwala ang kasalanan. Bilang matuwid na hukom, kailangan niyang hatulan ng kasalanan. Ngunit bilang mapagmahalaan, nais na iligtas ang kasalanan. Ang dalawang katangian ito ay hindi kasamang gumagana. Ang kanyang katarungan at kanyang pag-ibig ay hindi nagbabanggaan, kundi natutulungan para sa ating kaligtasan. Teaching number 2, God's problem is justification. Hindi ito problema sa kung baga na nahihirapan siya, kundi ito ay hamon ng kanyang kaligtasan. Paano na may ibiligtas ang makasalanan na hindi sinisira ang kanyang katarungan? Para lang pasimula niya ang kasalanan, magiging taliwas siya sa kanyang pagiging makatarungan. Kaya kailangan may paraan para ang kasalanan ay mapagwalang sala ng ayon sa justisya. Teaching number 3, God's solution is propitiation. Ang propitiation ay ang handog na pamapagi at sumasagot sa puot ng Diyos laban sa kasalanan. Sa bagong tipan, si Jesus ay naging handog na ito sa pamamagitan ng kanyang pangalanan sa krus. Tinanggap niya ang parusa na para sa atin, at dahil dito natupad ang katarungan ng Diyos at naipakita niya ng kanyang walang hanggang pagmamahal. Application number 1, Gaze upon the beauty of grace. Pagmasdan ang kagandahan ng biyaya. Muli ang oras upang panawahin ang kahalagaan ng ginawa ng Diyos sa krus. Kapag naiintindihan natin kung gaano kalaki ang sakripisyo at pag-ibig ng Diyos, mas lalo natin mamahalin at pasasalamatan ng kanyang biyaya. Application number 2, Go and sin no more. Tungkol ng magkasala, ang biyaya ay nilisensya para mapatuloy sa kasalanan. Kundi lakas upang talikuran ito. Kung puro natin tinanggap ang ginawa ng Jesus, dapat natin kawasan ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa kanya at humingan ayon sa kanyang kalooban. Application number 3, Give your all to Jesus. Ang tamang tugon sa sakripisyo ni Jesus ay ang buong pusong pagsuko ng ating buhay sa kanya sa ating oras na nagpag-desisyon at pag-iwan. Hindi kalahati, kundi po ang pagbibigay ng sarili bilang pasasalamat at pagsunod sa ating pagligtas. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.